Sa isang lugar, sa pagitan ng Midian at Ehipto, sa isang daan na tumatawid sa ilang na parang isang peklat, may isang matutuluyan, isang simpleng silungan. Ganoong uri ng lugar kung saan humihinto ang mga manlalakbay sa gabi bago nila ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. May isang lalaking nakahiga sa sahig sa loob. Nanginginig ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha. Hingal na hingal siya sa paghinga. May isang bagay na hindi nakikita, isang kakilakilabot na bagay, ang pumipiga ng buhay sa kanya. Moises ang pangalan niya, at ang puwersang malapit ng pumatay sa kanya ay hindi isang sakit, hindi isang kaaway, hindi isang ahas o tulisan o isang sundalong Ehipsyo. Ito ay ang Diyos. Ang parehong Diyos na nagsalita sa kanya mula sa isang nagliliyab na 83 araw na ang nakakaraan. Ang parehong Diyos na nagsabing, nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan. Ipinapadala kita upang palayain sila. Ang parehong Diyos na nagbigay sa kanya ng mga tanda, nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, nagbigay sa kanya ng misyon na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos na iyon ang malapit ng kumuha ng kanyang buhay. At sa sulok ng silid may isang babaeng nakamasid. Nakadilat ang kanyang mga mata sa takot. Nauunawaan niya ang nangyayari bago pa maunawaan ni Moises. May inabot siya, isang kutsilyong gawa sa bato, matalim, sinauna, malamig, at ang susunod niyang gagawin ang magliligtas sa buhay ng pinakadakilang propeta sa Biblia at maghahayag ng isang lihim tungkol sa Diyos na hindi pa handang marinig ng karamihan sa mga tao. Ito ang pinakanakakagambala, pinakanapapansin at pinakamabigat sa teolohiya na bahagi sa buong aklat ng Exodo, 3 talata. Iyan lang ang ibinigay sa atin ng Biblia. 3 talata na humahabol sa mga eskolar, nagpapatakot sa mga teologo at lumilito sa mga mambabasa sa loob ng 3,000 taon. Ngayon susuriin natin ito ng malalim, bawat salita, bawat detalye, bawat nakatagong kahulugan. At sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo na mababasa ang kwento ni Moises sa parehong paraan. Ngunit kailangan mong manatili hanggang sa huli. Dahil ang nangyari sa matutuluyan sa ilang ay direktang konektado sa krus ni Hesukristo. At kapag nakita mo ang koneksyon, magbabago ang paraan ng iyong pag-unawa sa buong Biblia. Upang maunawaan ang nangyari sa matutuluyan na iyon, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Napakalayo sa nakaraan. Dahil ang kwento ng kakilakilabot na gabing iyon ay hindi nagsimula sa ilang. Nagsimula ito 40 taon bago niyon sa mga pampang ng Ilog Nilo. May isang sanggol na lumulutang sa isang basket na gawa sa papyrus at alkitran. Ginawa ng kanyang ina ang tanging naisip niyang paraan upang iligtas ang buhay ng bata. Dahil naglabas ang paraon ng Ehipto ng isang utos. Bawat batang lalaking Hebreo na ipinanganak ay dapat itapon sa ilog. Ngunit hindi malulunod ang batang ito. Natagpuan siya ng anak na babae ng paraon. Hinango niya ang bata mula sa tubig at binigyan niya ito ng pangalan, Moises. Nakatunog ng salitang Hebreo para sa hinango, hinango mula sa tubig, hinango mula sa kamatayan. At kaya lumaki si Moises sa pinaka-hindi inaasahang lugar, ang palasyo ng hari ng mismong imperyo na umaalipin sa kanyang bayan. Kumakain siya sa mesa ng paraon, nagsusuot siya ng telang Ehipsyo. Pinag-aralan siya sa karunungan ng Ehipto, sinanay sa mga sining militar nito at tinuruan sa relihiyon nito. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya Ehipsyo. Siya ay Hebreo at ang kanyang bayan ay nakagapos sa mga tanikala. Isang araw lumabas si Moises sa kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga kababayan at may nakita siyang bumasag sa kanyang puso. May isang Ehipsyong tagapamahala na binubugbog ang isang aliping Hebreo. Mabangis siyang binubugbog, nakabulagta na ang lalaki sa lupa. Patuloy pa rin sa paghagupit ang latigo.
Tumingin si Moises sa kaliwa, tumingin sa kanan, walang nakakakita, at kumilos siya. Pinatay niya ang Ehipsyo at itinago ito sa buhangin. Exodo Kabanata 2, talatang 12. Kumitil siya ng buhay, isang gawa ng galit, isang gawa ng katarungan, isang gawa na magpapabayad sa kanya ng lahat. Dahil kinabukasan, kumalat na ang balita, narinig ito ng paraon. At si Moises, ang prinsipe ng Ehipto, ang inampong apo ng pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo, ay naging isang takas. Tumakas siya, hindi sa ibang lungsod, hindi sa isang karatig na kaharian. Tumakas siya patungo sa ilang, sa isang lugar na tinatawag na Midian. Sa dulo ng mundo, sa loob ng 40 taon, naglaho si Moises sa kasaysayan. Ang lalaking lumaki sa palasyo ay natutulog na ngayon sa ilalim ng mga bituin. Ang lalaking dating nag-uutos sa mga sundalo ay nag-aalaga na ngayon ng mga tupa. Ang lalaking itinakda upang palayain ang isang bansa ay nabubuhay na ngayon sa ganap na pagkalimot. Sa isang lupang walang nagmamalasakit, gumagawa ng trabahong walang gumagalang. Napangasawa niya ang isang babaeng nagngangalang Zipora. Tandaan mo ang pangalang iyan, Zipora. Mas mahalaga ito kaysa sa iyong may isip, at hindi lamang ang tao, ang pangalan mismo. Dahil sa Hebreo, ang Zipora ay nangangahulugang maliit na ibon. Panatilihin mo iyan sa isip mo. Babalikan natin iyan. At kapag nagawa natin, kikilabutan ka. Anak siya ni Hetro, isang pari sa Midian, isang lalaki ng pananampalataya, ngunit hindi Hebreo, hindi Israelita, isang Midianita, isang dayuhan. Nagkaroon sina Moises at Zipora ng 2 anak na lalaki. Ang una, pinangalanan niyang Gersom na nangangahulugang dayuhan sa ibang lupain. Maging sa pagbibigay ng pangalan sa kanyang anak, ipinapakita ni Moises ang sugat na dinadala niya. Siya ay isang lalaking nasa pagpapatapon, isang dayuhan sa lahat ng lugar. Hindi ganap na Ehipsyo, hindi ganap na Hebreo, hindi ganap na Midianita, isang lalaking walang tahanan. Ang ikalawang anak pinangalanan niyang Eliezer at ang pangalang ito ay napakahalaga. Dahil ang Eliezer ay nangangahulugang ang aking Diyos ay aking katulong. Pinangalanan ni Moises ang kanyang ikalawang anak ayon sa Diyos na nag-ingat sa kanya sa mga taon ng kanyang pagpapatapon. Isa itong pahayag ng pananampalataya, isang monumento na gawa sa laman at dugo. Ang aking Diyos ay aking katulong. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng maraming iskolar na ang anak na ito, si Eliezer, ang hindi natuli ni Moises. Ang anak na ang pangalan ay nagpapahayag na ang Diyos ay aking katulong, ay ang anak na hindi nagdadala ng tanda ng tipan ng Diyos. Nakakadurog ng loob ang katiwalyang ito. Pinarangalan ni Moises ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng isang pangalan, ng isang pahayag, ngunit hindi niya pinarangalan ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Binigyan niya ang kanyang anak ng isang pangalan tungkol sa Diyos, ngunit hindi niya ibinigay sa kanyang anak ang tanda ng Diyos. At sa loob ng 40 taon, walang sinasabi ang Diyos. Walang mga pangitain, walang mga panaginip, walang mga nagliliyab na palumpong, katahimikan lamang, araw-araw, taon-taon, tupa-tupa. Kung nakaramdam ka na sa iyong buhay na nakalimutan ka na ng Diyos, kung naisip mo na kung naaalala pa niya ang iyong pangalan, alamin mo ito, 40 taong ginugol ni Moises sa katahimikang iyon. Ngunit hindi naman nawala ang Diyos. Naghihintay lamang siya na maging handa si Moises at na dumating ang tamang sandali. Ngunit narito ang tungkol sa 40 taong iyon na walang pinag-uusapan. May isang bagay na nangyari sa panahong iyon, isang bagay na ginawa ni Moises o mas tumpak, isang bagay na hindi ginawa ni Moises, na halos magpabayad sa kanya ng kanyang buhay sa daan patungong Ehipto. At upang maunawaan ito, kailangan nating maunawaan ang isang tipan. Ang pinakamatandang tipan sa Biblia, isang tipan na isinara sa pamamagitan ng dugo.
Isang tipan na mas seryosong itinuring ng Diyos kaysa sa naisip ni Moises. Ngayon, ang ihahayag ko ay ang detalyeng magbabago sa lahat. Ito ang susi na magbubukas sa buong kwento. Kung wala ito, walang saysay ang gabi sa matutuluyan. Kasama ito, ang bawat piraso ay mahahanap ang lugar nito. 600 taon bago ipinanganak si Moises, gumawa ang Diyos ng isang tipan sa isang lalaking nagngangalang Abraham. Ito ang pinakamahalagang tipan sa lumang tipan. Isang pangakong napakalakas na huhubugin nito ang kapalaran ng isang buong bayan sa loob ng libu-libong taon. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Itatatag ko ang aking tipan bilang isang walang hanggang tipan sa pagitan natin at ng iyong lahi sa mga darating na henerasyon, upang maging iyong Diyos at ang Diyos ng iyong lahi pagkatapos mo." Genesis Kabanata 17, Talatang 7. Isang walang hanggang tipan. Ang Diyos ang magiging kanilang Diyos, sila ang magiging kanyang bayan. Mula kay Abraham hanggang kay Isaac, mula kay Isaac hanggang kay Jacob, mula kay Jacob hanggang sa 12 tribo ng Israel. Isang hindi mababasag na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng lahi ni Abraham. Ngunit ang tipang ito ay may kasamang tanda. Isang pisikal, permanente at hindi na pag-uusapang tanda na dapat dalhin sa katawan ng bawat lalaking inapo ni Abraham. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Kayo ay dapat tuliin at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan natin. Sa mga darating na henerasyon, ang bawat lalaki sa inyo na 8 araw na ang gulang ay dapat tuliin." Genesis Kabanata 17, Talatang 11 at 12. Ang pagtutuli, ang paghihiwa sa laman, ang pagbubuhos ng dugo, ito ay hindi isang mungkahi, ito ay hindi opsyonal, ito ang tanda ng pagiging kabilang, ang pisikal na patunay na ikaw ay bahagi ng tipang bayan ng Diyos. At pagkatapos ay may sinabi ang Diyos na nagpapakilabot kapag ikinonekta mo ito sa nangyari kay Moises. Sino mang lalaking hindi tuli na hindi tinuli sa laman ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Genesis Kabanata 17, Talatang 14. Ihihiwalay, hindi babalaan, hindi bibigyan ng pangalawang pagkakataon, ihihiwalay. Ito ang bigat ng tipan. Isinara ito sa pamamagitan ng dugo at humihingi ito ng dugo. Ang sinumang lalaking inapo ni Abraham na hindi tuli ay hindi lamang lumalabag sa isang tuntunin. Sinisira niya ang tipan. Pinuputol niya ang ugnayan sa pagitan niya at ng Diyos. Ngayon, tandaan mo yan dahil malalaman natin na si Moises ang lalaking pinili ng Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan palabas ng pagkaalipin, ang lalaking tatayo sa harap ng paraon at magsasabing, "Payagan mong umalis ang aking bayan," ang lalaking tatanggap ng 10 utos sa bundok Sinai. Ang lalaking ito ay may anak na hindi tuli. Ang tagapagligtas ng tipang bayan ng Diyos ay mismong lumalabag sa tipan. At pagkatapos, matapos ang 40 taon ng katahimikan, nagsalita ang Diyos. Nasa malayong bahagi ng ilang si Moises, malapit sa isang bundok na tinatawag na Horeb, nag-aalaga ng tupa ng kanyang biyenan. Isang ordinaryong araw, isang ordinaryong lugar, hanggang sa may makita siyang bagay na hindi dapat umiral. Isang palumpong nagliliyab, ngunit hindi natutupok. Sumasayaw ang mga apoy, ngunit hindi natutupok ang mga sanga. Hindi nagiging abo ang mga dahon, hindi kumakalat ang apoy at hindi namamatay. Naisip ni Moises sa sarili, pupunta ako doon at titingnan ang kakaibang tanawing ito, kung bakit hindi natutupok ang palumpong. Exodo Kabanata 3, Talatang 3. At sa sandaling lumapit siya, may tinig na nagmula sa apoy, hindi isang bulong, hindi isang kaisipan, isang tinig. "Moises! Moises!" At sinabi ni Moises ang mga salitang magbabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. "Narito ako." Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lalapit pa.
Hubarin mo ang iyong sandalyas dahil ang lugar na kinatatayuan mo ay banal na lupa. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Exodo Kabanata 3, talatang 5 at 6. Itinago ni Moises ang kanyang mukha. Natakot siyang tumingin sa Diyos. At pagkatapos ay may sinabi sa kanya ang Diyos na kamangha-mangha. Isang bagay na magdadala sa pastol na ito mula sa gilid ng mundo at maglalagay sa kanya sa sentro ng pinakadakilang pagpapalaya sa kasaysayan. Tunay kong nakita ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang paghihinagpis dahil sa kanilang mga tagapamahalang alipin at nag-aalala ako sa kanilang pagdurusa. Kaya bumaba ako upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya ngayon, umalis ka na. Ipinapadala kita sa Paraon upang ilabas mo ang aking bayang Israelita sa Ehipto. Exodo Kabanata 3, talatang 7 hanggang 10. Ikaw, isang pastol, isang tapon, isang lalaking nauutal, isang lalaking tumakas mula sa Ehipto dahil sa takot 40 taon na ang nakakaraan. Pinapabalik siya ng Diyos at ginawa ni Moises ang gagawin ng karamihan sa atin. Nakipagtalo siya. Sino ba ako upang pumunta sa Paraon? Paano kung hindi nila ako paniwalaan? Mabagal ako sa pagsasalita at sa dila. Pakiusap, ibang tao na lamang ang ipadala mo. 4 na pagtutol. 4 na beses na sinubukan ni Moises na pigilan ng Diyos sa misyon at 4 na beses sinagot siya ng Diyos. Binigyan siya ng mga tanda, isang tungkod na naging ahas, isang kamay na nagkaketong at gumaling. Binigyan siya ng kanyang kapatid na si Aaron bilang tagapagsalita. Binigyan siya ng mga salitang sasabihin. At sa wakas, pumayag si Moises, bumalik siya kay Jethro, ang kanyang biyenan, at sinabing, hayaan mong bumalik ako sa aking mga kababayan sa Ehipto upang tingnan kung may buhay pa sa kanila. At binigyan siya ng Diyos ng isang huling tagubilin, isang huling bagay bago siya umalis. At ang tagubiling ito ang naghanda para sa pinakakakilakilabot na gabi sa buhay ni Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang sasabihin sa Paraon. Sinabi niyang tatanggihan ito ng Paraon. Sinabi niya ang tungkol sa mga tanda at himalang gagawin niya. At pagkatapos, nakatago sa gitna ng mga tagubiling ito, may sinabi ang Diyos na madaling hindi mapapansin kung mabilis kang magbasa, ngunit ganap na mahalaga kung nais mong maunawaan ang susunod na mangyayari. At sabihin mo sa Paraon, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak, at sinabi ko sa iyo, payagan mong umalis ang aking anak upang sambahin niya ako. Ngunit tumanggi kang paalisin siya, kaya kukunin ko ang buhay ng iyong panganay na anak. Exodo Kabanata 4, talatang 22 at 23. Tinawag ng Diyos ang Israel bilang kanyang panganay na anak. At binalaan niya ang Paraon, kung hindi mo paaalisin ang aking panganay, kukunin ko ang sayo. Ito ang wika ng pagiging ama, ng dugo, ng tipan. Hindi nagsasalita ang Diyos bilang isang malayong Diyos na nagbibigay ng mga utos pampulitika. Nagsasalita siya bilang isang amang ang anak ay inalipin at malapit na siyang lumaban para sa kanyang anak. Ngayon, narito ang tanong na walang nagtatanong, kung napakaseryoso ng Diyos sa tipan ng mga panganay na anak. Napakaseryoso na dadalhin niya ang pinakamapaminsalang salot sa kasaysayan sa Ehipto dahil dito gaano kaseryoso niya ito kapag ang isa sa kanyang sariling bayan ay hindi pinapansin ng tipang iyon? Gaano kaseryoso niya ito kapag ang mismong lalaking pinili niya upang iligtas ang kanyang panganay na anak na Israel ay hindi man lamang tinuli ang kanyang sariling anak? Katatanggap lamang ni Moises ng pinakamahalagang misyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Malapit na siyang tumayo sa harap ng pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo
at hilingin ang pagpapalaya ng isang buong bansa sa pangalan ng isang Diyos na napakaseryoso at nakakatakot sa mga tipan ng dugo at pagiging ama. At ang kanyang sariling tahanan ay hindi maayos. Ang kanyang sariling anak ay hindi tuli. Ang kanyang sariling tipan ay sira at alam ng Diyos umalis si Moises. Isinama niya ang kanyang asawang si Zipporah, ang kanyang 2 anak na lalaki at sinimulan ang mahabang paglalakbay mula Midian patungong Ehipto. Ito ay isang lakad na tumatagal ng ilang araw sa mabagsik na lupain ng disyerto. Isipin mo ang eksena, isang lalaking nasa 80 taon na ang edad, isang babae, 2 maliliit na batang lalaki, mga asno na nagdadala ng kanilang mga gamit, ang araw sa ulunan, ang buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa. At sa loob ng isip ni Moises, isang bagyo. Babalik siya sa lupain kung saan siya hinahanap dahil sa pagkitil ng buhay ng isang tao. Haharapin niya ang pinakamakapangyarihang pinuno sa planeta. May sagabal siya sa pagsasalita, 4 na dekada na siyang naging pastol. Ngunit mayroon siyang salita ng Diyos. Mayroon siyang mga tanda. Mayroon siyang tungkod sa kanyang kamay. Mayroon siyang pangako. Ang wala siya ay isang dahilan para sa hindi niya nagawa. Ngayon, pinagtalunan ng mga iskolar sa loob ng mga siglo kung bakit hindi tinuli ni Moises ang kanyang anak. Walang nakakaalam sa katiyakan, ngunit may 3 posibilidad at ang ikatlo ang nagpupuyat sa akin sa gabi. Ang unang posibilidad ay tumutol si Zipporah. Bilang isang Midianita at hindi Hebreo, maaring tinanggihan niya ang pagsasanay ng pagtutuli. Ang kanyang mga salita mamaya sa talata, "Ikaw ay isang nobyo ng dugo sa akin," ay nagpapahiwatig ng galit, pagkasuklam o hindi bababa sa malalim na pagkainis sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Posibleng si Moises, dahil nais niya ng kapayapaan sa kanyang pag-aasawa, ay pinili na huwag ipilit ang bagay na iyon. Ang ikalawang posibilidad ay pagkatapos ng 40 taon sa Midian, lumayo na si Moises sa mga gawi ng kanyang bayan. Namumuhay siya kasama ng mga Midianita, sumasamba kasama ng isang paring Midianita, nagpapalaki ng mga batang Midianita. Ang tipan ni Abraham ay maaaring naging isang malayong alaala na lamang. Ang tanda ng kanyang pagkakakilanlan bilang Hebreo ay maaaring naging optional na lamang sa kanyang isip. At ang ikatlong posibilidad, ang pinakanakakabagabag sa lahat. Marahil ay balak ni Moises na tuliin ang kanyang anak, ngunit patuloy niyang ipinagpapaliban. Mahaba ang paglalakbay. Bata pa ang mga bata, may panahon pa mamaya, hindi pa tamang sandali, mas malaki siyang bagay na dapat pag-alalahan. Pagkatapos ng lahat, kabibigay lamang sa kanya ng Diyos ng misyon ng kanyang buhay. Tiyak na mas una iyon kaysa sa isang maliit na ritual. Ito ang nakakatakot sa akin dahil ito ang katunog na katunog sa ating lahat. Alam natin ang hinihiling ng Diyos. Balak nating gawin ito. Patuloy lang tayong nagsasabing, mamaya na, bukas na, pagkatapos nito, kapag tama na ang sandali. At kinukumbinsi natin ang ating sarili na ang mga malalaking bagay na ginagawa natin para sa Diyos ay kahit papaano ay sumasakop sa maliit na bagay na hindi natin pinapansin. Ngunit narito ang hindi naunawaan ni Moises na hindi rin naiintindihan ng marami sa atin. Para sa Diyos, ang pagsunod ay hindi isang maliit na bagay. Walang ganoong bagay na maliit na pagsunod pagdating sa tipan at hindi mo madadala ang misyon ng Diyos habang binabaliwala mo ang mga utos ng Diyos. Malapit nang tumayo si Moises sa harap ng paraon at hilingin ang pagsunod sa Diyos. Malapit na niyang sabihin, payagan mong umalis ang panganay na anak ng Diyos o magbabayad ng buhay ang iyong panganay. Paano niya maihahatid ang mensaheng iyon kung ang kanyang sariling panganay ay hindi nagdadala ng tanda ng tipan? Paano niya mahihingi na parangalan ng paraon ang bagay na siya mismo ang pumabaya?
Hindi niya magagawa at hindi siya hahayaan ng Diyos. Humimpil sila para sa gabi sa isang matutuluyan sa tabing daan. Natutulog na ang mga bata, mahina na ang apoy, at pagkatapos ay ibinibigay sa atin ng Biblia ang isa sa pinakanakakagulat na pangungusap na isinulat. Sa isang matutuluyan sa daan, sinalubong ng Panginoon si Moises at malapit ng kunin ang kanyang buhay. Exodo Kabanata 4, talatang 24. Basahin mo ulit yan, ang Panginoon. Sinalubong si Moises at malapit ng kunin ang kanyang buhay. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon, walang propetang ipinadala upang sabihing ayusin ito bago pa huli ang lahat. Ang Diyos mismo, ang parehong Diyos na nagsalita mula sa nagliliyab na palumpong na nangakong sumama kay Moises na pumili sa kanya para sa misyon ay lumilitaw sa matutuluyan at kumilos upang kunin ang kanyang buhay. Kung paano eksaktong nangyari ito, hindi sinasabi ng Biblia. Sabi ng ilang tradisyon ng rabbi, isang anghel ang lumitaw. Sabi ng iba, bigla na lamang nagkasakit ng malubha si Moises, nagsimulang huminto ang kanyang katawan. Humihina ang kanyang paghinga, bumabagal ang kanyang puso. Sabi ng iba, isang pisikal na presensya, isang kakilakilabot na pagpapakita ng galit ng Diyos ang pumasok sa silid at nagsimulang inisin siya. Gumagamit ang tekstong Hebreo ng isang makapangyarihang pariralang, Vayivakesh Hamito. Hinanap niyang kunin ang kanyang kamatayan. Hindi ito pasibo, aktibo ito. Hindi lamang basta pinapayagan ng Diyos na masaktan si Moises. Ang Diyos ang kumikilos. Siya ang naghahangad na wakasan siya. At sa sandaling ito, habang humihingal si Moises, nangihina, naglalaho ang buhay mula sa kanyang katawan. Isang tao sa silid na yun ang nakakaunawa sa nangyayari. Isang tao ang nakakaalam kung bakit dumating ang Diyos. Isang tao ang nakakakita sa hindi nakikita ni Moises. Si Zipporah, paano niya nalaman? Paanong isang babaeng Midyanita ay nakaunawa sa nangyayari ng mas mabilis kaysa sa propeta mismo ng Diyos? Dahil 40 taon na siyang namumuhay kasama ni Moises. Narinig niya itong nagsasalita tungkol sa kanyang bayan, tungkol kay Abraham, tungkol sa tipan. Narinig niya itong nagpapaliwanag tungkol sa tanda ng pagtutuli. Maaaring tumutol siya rito. Maaaring siya ang dahilan kung bakit hindi ito nagawa. Ngunit sa sandaling ito, habang nakasabit sa isang hibla ang buhay ng kanyang asawa, naunawaan niya ng may ganap at nakakatakot na kalinawan kung ano ang dapat mangyari. At kumilos siya. Ngunit kumuha si Zipporah ng isang kutsilyong gawa sa bato, pinutol ang balat ng kanyang anak at idinampi ito sa mga paa ni Moises. Exodo, Kabanata 4, talatang 25. Ngayon huminto ka muna sandali, isang kutsilyong gawa sa bato, hindi isang talim na tanso, hindi isang kasangkapang bakal. Sa panahon ni Moises, nasa lahat ng dako na ang tanso, sumusulpot na ang bakal. Ang bato ay sinauna, primitibo. Ito ay ang kasangkapang panghiwa ng isang nakalipas na panahon, ang uri ng talim na ginamit ni Abraham mismo libu-libong taon bago niyon. Kaya bakit bato? Dahil ang bato ang material ng orihinal na tipan. Ang bato ang ginamit ng mga patriarka. Ang bato ang talim ng mga simula. At sa sandaling iyon, kung alam man o hindi ni Zipporah, umaabot siya pabalik sa panahon patungo sa mismong pinagmula ng tipan. Hindi lamang siya nagsasagawa ng pagtutuli. Ikinokonektan niyang muli ang kanyang pamilya sa ugat ng lahat. Kay Abraham, sa pangako, sa unang patak ng dugo na nagsara sa ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Para bang sinasabi ng Diyos, sa pamamagitan ng kasangkapan mismo, bumalik ka sa simula. Bumalik ka sa pinagmulan. Ang tipang ito ay hindi nag-e-ebolusyon, hindi ito nagiging moderno, hindi ito bumabagay sa panahon. Ito ang parehong talim.
ang parehong dugo, ang parehong pangangailangan mula kay Abraham hanggang sa iyo. Walang nagbago. Isinagawa ni Zipporah ang pagtutuli sa sarili niyang mga kamay sa kalagitnaan ng gabi, sa isang matutuluyan sa disyerto, habang nakahiga at mamamatay na ang kanyang asawa sa sahig. At pagkatapos ay may ginawa siyang pinagtatalunan ng mga iskolar sa loob ng 3,000 taon. Kinuha niya ang balat, ang madugong katunayan ng tipang natupad at idinampi ito sa mga paa ni Moises. Sa Hebreo, ang salitang paa ay madalas na ginagamit na pamalit. Pinaniniwalaan ng maraming iskolar na idinampi niya ito mismo kay Moises, partikular sa sarili niyang lugar ng pagtutuli, na parang sinasabing naipasa na ang dugo, naisara na ang tipan, nililingkuran siya ng dugong ito. At pagkatapos ay nagsalita siya, ang tanging mga salitang sinabi niya sa buong talata. At ang mga ito ay mga salita ng hubad, masakit at galit na damdamin. Tunay na ikaw ay isang nobyo ng dugo sa akin. Exodo Kabanata 4, talatang 25. Isang nobyo ng dugo, sa Hebreo, Chatan Damim. Ngayon narito ang isang bagay na lubos na hindi nakikita ng karamihan sa mga pagsasalin. Ang salitang Hebreo na Chatan na sinasalin nating nobyo ay may ugat na sa ilang sinaunang wikang Semitiko, ay direktang konektado sa salita para sa pagtutuli. Sa Arabe, isang malapit na kaugnay na wika, ang parehong ugat ay nangangahulugang magtuli. Kaya kapag sinabi ni Zipporah ang Chatan Damim, maaring hindi lamang niya sinasabing ikaw ay asawa ng dugo. Maaring mas malalim ang ibig niyang sabihin, ikaw ay isa na naging kadugo sa pamamagitan ng dugo. Nakatali ka sa akin at nakatali sa iyong Diyos sa pamamagitan ng pagputol ng laman at pagbubuhos ng dugo. Ang ating kasal, ang ating tipan, ang ating mismong pagsasama ay muling isinara ngayong gabi. Hindi sa pamamagitan ng mga salita, hindi sa pamamagitan ng mga pangako, sa pamamagitan ng isang talim at ng dugo. Ito ang sinaunang pag-unawa sa kasal mismo. Sa kulturang iyon, ang isang tipan ay hindi isang kontratang nakasulat sa papel. Isa itong ugnayang isinara sa pamamagitan ng dugo. At sa gabing iyon, sa matutuluyang iyon, ang kasal ni na Moises at Zipporah ay muling ginawa sa pinakamararahas, pinakaintimasyon at pinakaprimal na paraang maaaring maisip. Ano ang ibig niyang sabihin? Iba-iba ang mga interpretasyon, ngunit hindi maikakaila ang bigat nito. Sinasabi niya, ang ating kasal, ang ating pagsasama, ang ating tipan, naisara ito sa dugo ngayong gabi. May pinagbayaran ako dahil sa iyo. Ang pananampalataya mong ito, ang Diyos mong ito, ang misyon mong ito, humihingi ito ng dugo. At ibinayad ko, gamit ang sarili kong mga kamay, gamit ang laman ng sarili kong anak. At pagkatapos, ang pinakamahalagang pangungusap sa talata, kaya hinayaan siya ng Panginoon. Exodo Kabanata 4, talatang 26. Hinayaan siya, umatras ang Diyos. Nawala ang nakakainis na presensya, naglaho ang kadiliman, nakahinga muli si Moises, bumalik ang kanyang kulay. Huminahon ang kanyang puso. Dahil naibuhos na ang dugo, pinarangalan na ang tipan, naibigay na ang tanda, at idinadagdag ng Biblia ang isang huli at nakakagulat na linya. Isang nobyo ng dugo, sabi niya, tumutukoy sa pagtutuli. Exodo Kabanata 4, talatang 26. Yun lang ang sinasabi ng Biblia, 3 talata. At pagkatapos ay nagpapatuloy ang kwento na parang walang nangyari. Nagpatuloy si Moises patungong Ehipto. Nakilala niya si Aaron, humarap siya sa paraon. Nagsimula ang mga salot, 3 talata tungkol sa gabing muntik nang sirain ng Diyos ang sarili niyang propeta. At pagkatapos ay katahimikan. Ito ang tanong na sumasagi sa lahat ng nagbabasa ng talatang ito. Ito ang tanong na nagtulak sa mga rabbi, pastor, pari at mga iskolar na punuin ang mga aklatan ng komentaryo.
At ito ang tanong na kung tayo ay tapat nagpapahirap sa ating loob sa Diyos. Bakit? Bakit pipiliin ng Diyos si Moises, tatawagin si Moises, bibigyan ng kapangyarihan si Moises, ipapadala si Moises sa pinakamahalagang misyon sa lumang tipan at pagkatapos ay susubukang wakasan siya bago pa man siya nakarating? May ilang sagot at ang bawat isa ay mas malalim kaysa sa nauna. Una, gagamitin ng Diyos si Moises upang hilingin na sumunod ang paraon sa Diyos ng Israel. Tatayo si Moises sa silid trono ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo at sasabihing, hinihingi ng Diyos na payagan mong umalis ang kanyang bayan. Ngunit paano makakapaghingi ang isang lalaki ng pagsunod sa tipan ng Diyos kung siya mismo ay hindi sumunod dito? Si Moises ang magiging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng paraon. Ang kinatawan, ang tagapagsalita, at ang isang kinatawan na hindi iginagalang ang tipang kinakatawan niya ay hindi kinatawan sa lahat. Siya ay isang mapagkunwari. Hindi malupit ang Diyos, naging pare-pareho lamang siya. Kung dadalhin ni Moises ang autoridad ng langit, ang kanyang buhay ay dapat tumugma sa autoridad na iyon. Ang kanyang pribadong pagsunod ay dapat tumugma sa kanyang pampublikong misyon. Pangalawa, tandaan ang sinabi ng Diyos kay Moises na sasabihin sa paraon, ang Israel ang aking panganay na anak. Payagan mong umalis ang aking anak o kukunin ko ang buhay ng iyong panganay na anak. Ang buong paghaharap sa Ehipto ay iikot sa mga panganay na anak. Ang ikasampung salot, ang pinakamapaminsalang dagok na ibababa ng Diyos sa Ehipto, ay ang kamatayan ng bawat panganay sa lupain. At ang tanging magliligtas sa mga Israelita mula sa salot na iyon ay ang dugo. Ang dugo ng kordero ng Paskua ipinahid sa mga poste ng pinto. Nakikita mo ba ang pattern? Ang dugo ang nagpoprotekta, ang dugo ang nagsasara ng tipan, ang dugo ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang anak ni Moises ay walang dugo ng tipan sa kanya. Hindi siya tuli. Teknikal, siya ay nasa labas ng tipan. Kung hindi man maililagay ni Moises ang kanyang sariling anak sa ilalim ng pagtatakip ng dugo, paano niya mapapangunahan ang isang buong bansa na magpahid ng dugo sa kanilang mga pinto at magtitiwala na ililigtas nito ang kanilang mga panganay? Hindi lamang galit ang Diyos tungkol sa isang ritual, ipinatutupad niya ang prinsipyo na magliligtas sa Israel. Dugo, tipan, pagsunod. Ang mismong prinsipyo na kalaunan ay tutukoy sa krus. Pangatlo at marahil ito ang pinakanakakaligalig na katotohanan sa talatang ito. Pinili ng Diyos si Moises. Tinawag siya ng Diyos, binigyan siya ng kakayahan, nakipag-usap sa kanya ng harapan. Natatangi si Moises. Pinili si Moises. Si Moises ang tagapagligtas at wala iyon sa importansya dahil hindi inilalabas ng Diyos ang kanyang mga pinili mula sa kanyang mga utos. Kung mayroon man, mas mataas ang pamantayang iniaasa niya sa kanila. Hindi pinapalitan ng tawag ang tipan. Hindi pinapawalang bisa ng misyon ang kinakailangan. Hindi binubura ng pagpili ang pagsunod. Naisip ni Moises o marahil ay ipinalagay na sapat na ang kanyang relasyon sa Diyos, na ang nagliliyab na palumpong, ang mga tanda, ang tagubilin, na ang lahat ng iyon ay sumasakop sa kanya. Napalalampasin ng Diyos ang hindi tuling anak dahil sa mas malaking larawan, ngunit hindi nagpapalampas ang Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, mabuti gumagawa ka ng magandang gawa para sa akin, kaya babalewalain ko ang isang bagay na ito. Sinasabi ng Diyos, kung ikaw ay magiging kinatawan ko, ikaw ay magiging kinatawan ko ng buong buo, o hindi sa lahat. At pang-apat, alam ng Diyos na may susulat ang kwentong ito, na ito ay babasahin ng bawat henerasyon ng kanyang bayan sa loob ng libu-libong taon. At nais niyang magpadala ng mensahe na aalingaw-ngaw sa kasaysayan. Hindi pinapalitan ng iyong mga kaloob ang iyong pagsunod. Hindi pinapawalang bisa ng iyong pagkatawag ang iyong katapatan.
Hindi ka binibigyan ng iyong relasyon sa Diyos ng pahintulot na balewalain kung ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Kung haharapin ng Diyos si Moises, ang pinakadakilang propeta sa lumang tipan dahil sa isang hindi natupad na utos, ano ang nag-iisip sa iyo na hindi ka niya haharapin? Ngayon, nais kong pag-usapan ng tao sa kwentong ito na higit na nararapat sa pansin kaysa sa natanggap niya. Dahil ang tunay na bayani ng Exodo Kabanata 4 ay hindi si Moises, si Zipporah. Isipin mo ang ginawa ng babaeng ito. Nakahiga sa lupa ang kanyang asawa nang hihina siya. Isang supernatural na bagay ang pumipiga sa buhay mula sa kanya. Nandoon ang mga bata, madilim ang gabi. Siya ay isang babae sa sinaunang mundo, sa gitna ng disyerto, walang sino mang tutulong sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, naunawaan niya ang problema, nakilala niya ang solusyon at naisakatuparan niya ito. Kumuha siya ng kutsilyong bato, tinuli niya ang sarili niyang anak, isang gawain ng operasyon, isinagawa sa takot, sa dilim na may nanginginig na mga kamay at kumakabog na puso. Kinuha niya ang dugo at idinampi kay Moises at umatras ang Diyos. Iniligtas ni Zipporah ang buhay ni Moises. At sa pagliligtas kay Moises, iniligtas niya ang Exodo. Iniligtas niya ang pagpapalaya ng isang buong bansa. Iniligtas niya ang tipan. Kung wala ang ginawa ni Zipporah sa matutuluyang iyon, namatay na sana si Moises bago siya nakarating sa Ehipto. Walang 10 salot na sana. Walang paghati sa dagat na pula. Walang manna mula sa langit. Walang 10 utos. Walang lupang pangako. Ang buong kasaysayan ng Israel at sa pamamagitan ng pagpapalawak, ang buong lahi na umaakay kay Hesukristo ay dumaan sa mga kamay ng isang babaeng Midyanita na humahawak ng kutsilyong bato sa pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay tungkol kay Zipporah na halos walang sinuman ang napansin. Isang bagay na nakatago sa kanyang pangalan. Tandaan, ang Zipporah ay nangangahulugang maliit na ibon sa Hebreo. Ngayon, buksan mo ang iyong Biblia sa Levitico Kabanata 14. Ito ang ritual na inireseta ng Diyos para sa paglilinis ng isang tao mula sa ketong, isa sa pinakamakapangyarihang ritual ng paglilinis sa buong lumang tipan. Iniutos ng Diyos sa pari na kumuha ng 2 buhay na ibon. Ang unang ibon ay dapat patayin. Ang dugo nito ay inipon sa isang sisidlang luwad. Pagkatapos, ang pangalawang ibon, ang buhay na ibon, ay isinawsaw sa dugo ng unang ibon at pinakawalang buhay sa bukas na parang. Ang dugo ng isa ay nagtatakip sa isa at ang nabubuhay ay pinapalaya. Nakikita mo ba? Si Zipporah, ang maliit na ibon, ay kumuha ng dugo. Ang dugo ng pagtutuli ng kanyang sariling anak at idinampi ito kay Moises. Tinakpan siya ng dugo. At si Moises, na malapit ng mamatay, ay pinalaya. Umalis siyang buhay, nabuhay siya. Si Zipporah, ang buhay na ibon, dinala niya ang dugo, idinampi niya ang dugo. At sa pamamagitan ng dugo, ang nasa ilalim ng paghatol ay pinalaya. 3,000 taon bago makakita ang sinuman ng buong larawan, isinalin ng Diyos ang buong teolohiya ng pagbabayad ng dugo sa pangalan ng isang babaeng Midyanita sa isang matutuluyan sa disyerto. At narito ang nagpapakilabot pa kay Zipporah. Maaaring ayaw niyang gawin ito. Ang kanyang mga salita, "Ikaw ay isang nobyo ng dugo sa akin," ay nagpapahiwatig ng sakit, sama ng loob, marahil maging galit. Hindi niya isinagawa ang pagtutuli ng may galak. Ginawa niya ito ng may pagkasuklam at pighati. Ngunit ginawa niya pa rin. Hindi niya naunawaan ang buong larawan. Hindi niya alam ang tungkol sa 10 salot na darating. Hindi niya alam ang tungkol sa Paskua. Hindi niya alam na ang dugong ibinuhos niya ng gabing iyon ay magiging pahiwatig ng dugo ng kordero na balang araw ay magliligtas sa mundo. Ang alam lamang niya ay malapit nang mamatay ang kanyang asawa.
Ang alam lamang niya ay humihingi ng dugo ang tipan at kumilos siya. Minsan ang pagsunod ay hindi mabuting pakiramdam. Minsan may pinagbabayaran kang bagay na ayaw mong bayaran. Minsan nangyayari ito sa dilim, sa disyerto, na may mga nanginginig na kamay at luha sa iyong mukha. Ngunit nagliligtas ito ng mga buhay. Laging nagliligtas ito ng mga buhay. Ngunit ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang sinabi ko sa iyo hanggang ngayon. Ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang susunod na darating. Dahil ang nangyari sa matutuluyang iyon ay hindi lamang isang krisis. Isa itong pattern, isang propetikong blueprint na uulitin ng Diyos ng paulit-ulit sa buong Biblia. At kapag nakita mo ito, hindi mo na ito hindi makikita. Panoorin ang pattern at magsimula tayo sa pinakaunang nagpapabalik hanggang sa simula. Dahil ang unang pagkakataon na magkasama sa kasulatan ang isang ama, isang anak at isang talim ay hindi sa matutuluyan. Nasa isang bundok na tinatawag na Moria, sinabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta sa rehiyon ng Moria. Ihandog mo siya roon bilang isang susunuging handog. Genesis Kabanata 22, talatang 1 at 2. Kumuha si Abraham ng kutsilyo. Dinala niya ang kanyang anak sa altar. Itinaas niya ang talim. At sa huling posibleng sandali, pinigilan siya ng Diyos. May isang tupang nasabit sa palumpong. Ang tupa ang inihandog sa halip na buhay si Isaac. Ngayon tingnan mo ang matutuluyan. Isang ama, isang anak, isang talim, dugong ibinubuhos mula sa laman ng anak. Ang buhay ng ama ay nailigtas dahil dito. Magkapareho ang pattern. Sa Moria, itinaas ni Abraham ang isang kutsilyo sa kanyang anak at nagbigay ang Diyos ng isang kahalili. Sa matutuluyan, kumuha si Zipporah ng isang kutsilyo para sa kanyang anak at ang dugo ng anak ay naging pagtatakip na nagligtas kay Moises. Sa parehong kaso, kasangkot ang dugo ng isang anak. Sa parehong kaso, nailigtas ang isang ama. Sa parehong kaso, ang pagsunod sa utos ng Diyos ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa parehong kaso, ang buong kwento ay tumuturo pasulong sa isang araw kung saan ang isa pang ama ay mag-aalay ng isa pang anak at walang magiging kahalili. Walang tupang sa palumpong, walang pagliligtas sa huling segundo, babagsak ang talim, dadaloy ang dugo, at maliligtas ang mundo. Ngayon sundan mo ang pattern pasulong. Sa matutuluyan dumating ang kamatayan kay Moises dahil nasira ang tipan ng dugo. Nagbuhos ng dugo si Zipporah at idinampi ito sa katawan ni Moises at umatras ang mangwawasak. Sa Ehipto dumating ang kamatayan para sa bawat panganay dahil sinira ng paraon ang utos ng Diyos. Nagbuhos ang mga Israelita ng dugo ng isang kordero at idinampi ito sa kanilang mga poste ng pinto. At dumaan lamang ang mangwawasak. Parehong pattern, ibinuhos ang dugo, idinampi ang dugo, naiwasan ang kamatayan. Nagsagawa si Zipporah ng isang gawa ng pamamagitan. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang asawa at ng paghatol ng Diyos. Kumuha siya ng kutsilyo, nagbuhos siya ng dugo, at idinampi niya ito sa isang nasa ilalim ng paghatol. Kumilos siya bilang isang pari, isang tagapamagitan sa panahong walang mga pari sa Israel. Kalaunan, ang pagkasaserdote ni Aaron ay gagawa ng eksaktong parehong bagay. Magbubuhos ng dugo ang mga pari sa paghahandog at idadampi ito sa altar, sa luklukang awa, sa bayan upang takpan ang kasalanan at iwasan ang galit ng Diyos. Si Zipporah ay isang prototipo, isang paunang pagpapakita, isang anino ng kung ano ang magiging buong sistema ng paghahandog. At narito kung saan naabot ng pattern ang huling katuparan nito. Sa matutuluyan, ibinuhos ang dugo ng isang anak upang iligtas ang isang ama mula sa paghatol ng Diyos. Sa krus, ibinuhos ang dugo ng isang anak
upang iligtas ang buong sangkatauhan mula sa paghatol ng Diyos. Sa matutuluyan, sinabi ni Zipora, ikaw ay isang nobyo ng dugo. Sa bagong tipan, tinawag ang simbahan bilang nobya ni Kristo. At ang tipan ng kasal sa pagitan ni Kristo at ng kanyang bayan ay isinara sa dugo. Sa matutuluyan, ang dugo ng pagtutuli, ang tanda ng lumang tipan, ang nagligtas sa buhay ni Moises. Sa krus, ang dugo ni Jesus, ang tanda ng bagong tipan, ay nagliligtas sa mundo. Sinabi ni Jesus, ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinubuhos para sa inyo. Lucas Kabanata 22, talatang 20. At isinasara ito ng aklat ng mga Hebreo sa talatang nagbubuklod sa buong kwentong ito. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Hebreo Kabanata 9, talatang 22. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Totoo yun sa panahon ni Abraham nang itinaas niya ang kutsilyo kay Isaac. Totoo yun sa matutuluyang iyon nang inabot ni Zipora ang talim na bato. Totoo yun sa Ehipto nang markahan ng dugo ang mga poste ng pinto. Totoo yun sa krus nang dumaloy ang dugo ni Jesus mula sa kanyang mga kamay at tagiliran. At totoo ito sa ngayon. Ang matutuluyan ay hindi isang aksidente, hindi ito isang basta-basta na krisis. Ito ay isang paunang pagpapakita, isinulat sa dugo, isinagawa sa disyerto, sinaksihan ng isang babae at ng kanyang mga anak ng pinakadakilang gawa ng pagliligtas sa kasaysayan ng sansinukob. 3,000 taon bago ang krus, ipinapakita na ng Diyos ang pattern. Ang kasalanan ay humihingi ng dugo. Hinihingi ito ng tipan at dapat may handang pumulot ng kutsilyo. May isang detalye sa kwento na halos hindi napapansin ng lahat at inihahayag nito ang halaga ng gabing iyon. Ilang sandali pagkatapos ng insidenteng ito, may sinasabi sa atin ang Biblia na tahimik na nakakadurog. Pinabalik ni Moises ang kanyang asawang si Zipora kay Jethro, ang kanyang biyenan kasama ng kanilang 2 anak. Exodo Kabanata 18, talatang 2. Pinabalik siya ni Moises. Pagkatapos ng matutuluyan, pagkatapos ng dugo, pagkatapos ng pagtutuli, nagpatuloy si Moises patungong Ehipto ng mag-isa o sa halip kasama si Aaron. Ngunit wala si Zipora, wala ang kanyang mga anak. Hindi sinasabi sa atin ng Biblia kung bakit. Hindi nito sinasabi kung nag-away sila. Hindi nito sinasabi kung tumanggi si Zipora na magpatuloy. Hindi nito sinasabi kung nagpasya si Moises na masyadong mapanganib ang misyon para sa kanyang pamilya. Ngunit malaki ang ipinapahayag ng katahimikan. May nasira sa gabing iyon. May bumago sa kanilang pag-aasawa. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay gamit ang isang kutsilyong bato at tumawag sa kanyang nobyo ng dugo ay bumalik sa bahay ng kanyang ama. At nagpatuloy si Moises patungong Ehipto. Mag-isa, hindi natin naririnig muli si Zipora hanggang sa Exodo Kabanata 18, pagkatapos mangyari ang Exodo, pagkatapos mahati ang dagat na pula, pagkatapos makarating ang mga tao sa ilang. Dinadala siya ni Jethro pabalik kay Moises. May isang muling pagsasama, ngunit inilalarawan ito ng Biblia ng may kapansin-pansing lamig. Walang yakap, walang luha, pulos lohistika lamang. Ang gabi sa matutuluyan ay nagligtas sa buhay ni Moises, ngunit binayaran nito ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang panahon, at ito rin ay isang katotohanan tungkol sa pagsunod na hindi itinatago ng Biblia sa atin. Minsan ang paggawa ng hinihingi ng Diyos ay may halagang pagmamahal na pinagbabayad mo. Minsan ang dugo ng tipan ay may halagang malalim at masakit na personal. Pagkatapos ng 40 taon, babalik ang alingaw-ngaw ng gabing iyon sa matutuluyan. Patay na si Moises, nakita niya ang lupang pangako mula sa tuktok ng bundok, ngunit hindi siya pinayagang pumasok.
si Josue na ang namumuno sa bayan at katatawid lang nila sa ilog Jordan. Nakaunat sa kanilang harap ang lupain ng Canaan, nakikita na ang Jericho. Ngunit bago sila magtungtong ng kahit isang hakbang sa lupang pangako, nagbigay ang Diyos kay Josue ng isang tagubilin na dapat magkatunog na pamilyar. Gumawa ka ng mga kutsilyong bato at tuliin mong muli ang mga Israelita. Josue Kabanata 5, Talatang 2. Mga kutsilyong bato. Ang parehong uri ng kasangkapan na ginamit ni Zipporah sa disyerto, hindi tanso, hindi bakal, bato. Para bang sinasabi ng Diyos, muli, bumalik ka sa simula, bumalik ka sa pinagmulan. Hindi nagbago ang tipan, hindi nagbago ang talim, hindi nagbago ang pangangailangan. Dahil sa loob ng 40 taon ng paglalakbay sa ilang, hindi tinutuli ng mga Israelita ang kanilang mga anak. Isang buong henerasyon ang lumaki ng walang tanda ng tipan at hindi sila hahayaan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako ng walang ito. Kaya gumawa si Josue ng mga kutsilyong bato at tinuli ang mga Israelita. Ngayon ito ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Ang lahat ng lumabas sa Ehipto ay tinuli. Ngunit ang lahat ng taong ipinanganak sa ilang sa panahon ng paglalakbay mula sa Ehipto ay hindi. Josue Kabanata 5, Talatang 3 hanggang 5. Nakikita mo ba ang parehong krisis, ang parehong tipan, ang parehong pangangailangan, ang parehong uri ng kutsilyo? Hindi hahayaan ng Diyos na simulan ni Moises ang Eksodo ng walang pagtutuli. At hindi hahayaan ng Diyos na simulan ni Josue ang pananakop ng walang pagtutuli. Bago ang misyon, dapat pahalagahan ang tipan. Bago ang tagumpay, dapat ibuhos ang dugo. Bago ang pangako, ang pagsunod. Laging gayon. At pagkatapos ng pagtutuli sa Gilgal, may sinabi ang Diyos na nagbubuklod sa lahat ng bagay. Ngayon ay inalis ko sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto. Josue, Kabanata 5, Talatang 9. Ang kahihiyan, ang kasiraan, ang hindi natatakpan, hindi tuli at tipan sumisira na kahihiyan ng Ehipto kung saan sila ay naging mga alipin, kung saan nakalimutan nila kung sino sila, ay sa wakas ay inalis na. Sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng isang kutsilyong bato, sa pamamagitan ng pagsunod. Tulad ng sa matutuluyang iyon sa isang madilim na gabi sa disyerto, 40 taon bago niyon. Alam kong mabigat ang kwentong ito. Alam kong ang ilan sa inyo ay nakaupo kasama nito ngayon. Pinipihit ito sa inyong isip. Naramdaman ang bigat nito. Kaya hayaan mong kausapin kita ng direkta sandali. Ang kwento ni Moises sa matutuluyan ay hindi lamang isang sinaunang misteryo, isa itong salamin dahil karamihan sa atin ay si Moises. Karamihan sa atin ay may isang tawag, isang layunin, isang bagay na inilagay ng Diyos sa ating mga puso, isang misyon, isang pangarap, isang direksyon. Narinig natin ang tinig. Nakita natin ang nagliliyab na palumpong. Sinabi natin, narito ako. Gayunpaman may isang bagay sa ating buhay na hindi natin nahaharap. Isang bagay na patuloy nating ipinapagpaliban. Isang bagay na alam nating hiniling ng Diyos na gawin natin o tigilan o isuko o harapin at patuloy natin itong ipinapagpaliban. Marahil ito ay isang relasyong kailangang matapos. Marahil ito ay isang pag-uusap na kailangan mong gawin. Marahil ito ay isang ugali na umuubos sa iyo. Marahil ito ay isang gawa ng pagpapatawad na pakiramdam mo ay imposible. Marahil ito ay isang hakbang ng pananampalataya na nakakatakot sa iyo. At sinabi mo sa iyong sarili, mamaya. Haharapin ko ito mamaya. Sa ngayon, mas malaki akong bagay na pagtutuunan. Sa ngayon, mas mahalaga ang misyon. Ngunit ang kwento ni Moises ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na dapat gumising sa atin. Hindi ka hahayaan ng Diyos na dalhin ang kanyang misyon habang binabaliwala mo
ang kanyang mga utos. Hindi kanya ipapadala sa paraon na may hindi tuling puso. Hindi kanya bibigyan ng autoridad sa publiko kung ikaw ay namumuhay sa pagsuway sa pribado. Hindi niya babalewalain ang maliit na bagay na sa tingin mo ay walang halaga. Dahil para sa Diyos, walang maliliit na bagay. Mayroon lamang katapatan o wala. At narito ang bahaging mahirap marinig ngunit kailangan. Minsan, titigilan ka ng Diyos sa daan patungo sa iyong kapalaran upang harapin ang bagay na iniiwasan mo. Minsan, dadalhin ka niya sa isang matutuluyan, isang lugar ng krisis, isang lugar ng paghaharap, isang lugar kung saan hindi ka maaaring sumulong at hindi ka maaaring bumalik at sasabihin niya, haharapin natin ito. Ngayong gabi, bago ka tumungtong pa ng isang hakbang at pakiramdam mo ay nakakatakot ito at pakiramdam mo ay hindi ito makatarungan at maaaring pakiramdam mo pa na ang Diyos ay tumalikod sa iyo. Ngunit hindi, ginagawa niya ang ginawa niya kay Moises. Sinisiguro niya na ang iyong buhay ay tumutugma sa iyong pagkatawag, na ang iyong pribadong katapatan ay tumutugma sa iyong pampublikong misyon, na ang tipan ay pinarangalan bago magsimula ang pananakop dahil hindi ka lang gagamitin ng Diyos. Nais kanyang gawin buo. At minsan, ang pagiging buo ay nangangailangan ng isang kutsilyo. Nakaligtas si Moises sa gabing iyon. Nakarating siya sa Ehipto. Tumayo siya sa harap ng paraon. Naihatid niya ang mensahe. Pinamunuan niya ang mga salot. Hinati niya ang dagat na pula. Tinanggap niya ang batas sa Sinai. Lumakad siya kasama ng Diyos sa loob ng isa pang 40 taon. Ngunit naniniwala akong hindi niya nakalimutan ang gabing iyon sa matutuluyan sa buong buhay niya. Ang gabing ang Diyos na tumawag sa kanya ay humarap din sa kanya. Ang gabing ang mga kamay ng kanyang asawa na tatakpan ng dugo ng kanilang anak ay nagligtas sa kanya mula sa galit ng makapangyarihan. Ang gabing natutunan niya sa pinakamararahas, matalik at nakakatakot na paraan na ang tipan ng Diyos ay hindi isang mungkahi. Ito ay isinara sa dugo at ang dugo ang hinihingi nito. Tinawag ni Zipporah si Moises na isang nobyo ng dugo. Libu-libong taon nang lilipas, darating ang isa pang nobyo at isasara niya ang kanyang tipan hindi sa dugo ng pagtutuli ng isang anak, kundi sa sarili niyang dugo. Ibinuhos sa isang krus para sa isang mundong sumira sa bawat tipang ginawa ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo ng tipan na ibinubuhos para sa marami para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Mateo Kabanata 26, talatang 28. Ang tunay at tuktok na nobyo ng dugo, ang huling handog, ang tipan na hindi na kailangang mabago dahil isinara ito ng tanging dugong sakdal. Kung pinapanood mo ito at pakiramdam mo ay hinaharap ka ng Diyos tungkol sa isang bagay na iniiwasan mo, isang bagay na tinatakasan mo, isang bagay na alam mong kailangang magbago, huwag kang maghintay hanggang makarating ka sa matutuluyan. Harapin mo ito ngayon. Pulutin mo ang kutsilyo. Hayaan mong takpan ka ng dugo ng tipan dahil ang misyong mayroon sa iyo ang Diyos ay masyadong mahalaga para mapigilan ng bagay na tumatanggi kang isuko. Siyasatin mo ako, O Diyos, at kilalanin mo ang aking puso. Subukin mo ako at kilalanin mo ang aking balisang mga iniisip. Tingnan mo kung may nakakasakit na paraan sa akin at akayin mo ako sa daang walang hanggan. Awit 139, talatang 23 at 24.